Hi guys, nagbabalik tayo dito sa Rams Venture Channel. So, ngayon is January 2, 2022 na. So, bagong taon. Sa loob ng 2 araw, mula kahapon, January 1, saka ngayon, January 2, marami na nagbago or dami nang in-update yung developer ng laro na to na Greenbilly. So, sa hindi pa nakakaalam, under ng Binance po ito. MetaMask wallet po yung gagamitin natin. Ngayon, yung pag-usapan natin kung maayos pa ba or okay pa ba pumasok sa Greenbilly sa panahon na to. Kasi yung value ng GRBE natin bumaba na, pati yung GFruit. So marami naman silang ginagawang burning mechanism para tumaas yung value ng GFruit natin tsaka GRBE. So yung value ng GRBE ngayon is $0.0419 or nasa 2.14 ang value niya sa piso. 2 pesos 14 centavos. Yung GFruit naman 0.000145, yun yung value niya sa dollar. So yung 100,000 GFruit natin, kung i-withdraw natin is nasa 740 pesos na lang siya. Yung dati na huling upload natin, yung value niya maabot ng mga nasa 2,000 pesos ata yung 100,000 GFruit. So bumaba ngayon, laki ng binaba. 740 pesos na lang yung equivalent ng 100,000 na GFruit. So tingnan natin yung mga bagong update ngayon. Yung unahin natin yung fusion. Pag nag-fuse tayo dito, dapat pag wood, puro lang wood. Ngayon, kung may earth ka tapos wala kang papakain na earth, walang lalabas na dito, hero. So kailangan same sila ng rarity. Wood tsaka wood, earth tsaka earth, fire tsaka fire, dapat para sila ng class. So yung babayaran natin dito, instead na 200,000 GFruit, magiging 140,000 na lang siya kasi nga may 30% discount. Yung 200 GRBE magiging 140 GRBE na lang. So ilang araw na lang din matatapos na tong discounted nila na fusion. So ito yung kagandahan dito. Kung may pang fuse tayo, dapat mag fuse na tayo ngayon kasi yung malilis natin dito is nasa 600 pesos din yung ma-discount natin dito. Dito naman sa breeding, walang bago. Nagbago lang yung UI nito, UI interface ng game, ni-optimize nila. So same pa rin sa may breeding. Walang discount dito sa breeding. Sana naglagay sila ng discount para maganda-ganda. Tapos dito sa hero list, meron siyang restore levels. So halimbawa bumili ka sa market ng hero mo, kasi pag bumili ka nagre-reset sa level 0 yun eh. Halimbawa bumili ka ng hero na level 8 siya, pag binili mo reset level 0 siya, pero pwede mo siyang i-restore dito. Lalabas dito yung restore niya, kaso lang magbabayad ka ng restoration niya. GRBE yung kanyang bayad. So ito, 'di ba, binili mo, 'di ba? Nag-reset siya sa 0. So kung anong highest na level ng naabot ng hero na yon, yung nabili mo, mare-reset siya sa, mare-restore mo siya sa ganon na level. Kaso lang gagastos ka ng GRBE, so parang not worth it para sa akin. Mag-grind na lang ako ng mag-grind. Tapos ito yung maganda dito, meron silang parang luto. Tataya ka dito, Lucky Green Base yung tawag nila dito. Ito yung dinagdag nila sa update. So nag-start na kahapon, may nanalo na 3 katao. Bali yung first na winner 1,887,000 GFruit. GFruit yung reward dito. So bali first, second, third yung ginagawa nilang
ano dito, winner. Bali random picking to ng system ng Green Billy. So kung siniswerte ka dito kahit pangatlo ka lang, pwede ka makapanalo ng 314,000 G-Fruit. Nakadepende ito sa mga sasali, kung ilan lahat sasali. Kasi pag sumali ka dito, bali equivalent ng ticket mo nakadepende sa hero mo. Katulad sa akin, 5 yung hero ko, ibig sabihin 5 yung ticket na pwede ko mabili. Pag nilagay ko dito yung isang hero, bali 500 G-Fruit yung katumbas niya, yung ticket. Bali magbabayad ako ng 500 G-Fruit per hero para makasali ako sa Lucky Green Beast na palaro nila. So kung ilan yung sumali dito, nakalagay dito sa taas yung total na reward. Ito siya. Bali 8 AM yung kanyang yung pag-raffle draw nila. Tapos nakalagay dito yung amount na kung magkano yung mapanalunan ng first, second, saka third. Nakatipindi kung ilan yung sumali. So pag nilagay ko dito by full slots, yan, babayad ako ng 2,500 G-Fruit bali sa 5 green hero. Kasi nga 500 G-Fruit yung per isang green hero. Bali ticket natin is green hero. Walang mangyayari dito sa green hero natin pag sumali tayo. Bali ginawa lang siyang parang basihan kung ilang beses or ilang ticket yung pwede nating bilhin. So wala itong gas fee. Bali magbabayad lang tayo. Try natin. Kasi yung G-Fruit ko 166,908. Pag sumali tayo dito by full slots. So i-click ko lang yung confirm. Click lang natin itong confirm. Mandagdagan tong reward pag sumali tayo, 'di ba? 177 na. Tapos mababawasan yung G-Fruit natin dito. Wala itong gas fee Bali G-Fruit lang, sa G-Fruit lang siya babawas. Click ko yung confirm. So ito babayaran natin. So success, nadagdagan yung 177 kanina, naging 182 na. So ilan to? 110, 100,000, 10,000, 100,000 million. So 1.8 million na kasi kanina 1.7 million. So swertihan lang to. Malalaman natin bukas na umaga pagkagising natin ng alas 8 kung sino yung mananalo dito, kusang lalabas dito sa screen natin kung sino yung winner. Tapos itong restore nila, 'di ba dati every 4 hours yung restoration nila. Sa ngayon yung ginawa nila every every 8 hours. So dati na every 4 hours 1 energy bawat isang hero. So ngayon ginawa nilang 2 energy sa bawat hero sa loob ng 8 hours para mas convenient sa atin, lalo na sa mga nagtatrabaho. So alas 8 ng umaga magre-restore siya ng 8 energy, tapos alas 4 ng hapon magre-restore siya ng 8 energy ulit. Tapos hintay ulit tayo ng anong oras ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 na naman ng hating gabi. Magre-restore ulit siya. Nakadepende kung ilan yung hero natin. Dinagdagan nila yung ating restoration bar. Yung dati na 8 lang, ginawa ng 16. So yung upgrade niya 40,000 pa rin kung gusto natin i-upgrade sa 24. So kung nakapag-upgrade ka ng energy bar mo, na-upgrade mo siya sa 8, na-upgrade mo siya sa 12, so siguro ngayon nasa 24 na yung energy bar mo. So mas maganda to para sa akin, para hindi tayo a-attack ng bawat every 4 hours. So every 8 hours na lang hintayin natin. So kung marami kang green hero pa rin, mas maganda mag-upgrade ka ng energy bar para walang masayang sa mga energy na mare-restore sa iyo.
Tapos yung isa pang update nila sa may saan ba yon? Dito sa bridge. Ay hindi, sa ba yan? Ba't napunta settings? Ito sa bridge. Yan. Claim muna natin to. Dito sa bridge, hindi na natin kailangan ng floating, ano bang tawag doon? Yung keyboard. Yan yung keyboard na para dito. Kasi nung wala pa tong update, walang lumalabas dito na keyboard eh. Ito. Kaya gumamit tayo ng ibang cellphone para sa Bluetooth keyboard. Ayun, Bluetooth keyboard pala tawag doon, nakalimutan ko. So ngayon, di na natin need ng Bluetooth keyboard dito. So pwede na tayo makapag-type at makapag-withdraw. So yung minimum na withdrawal dito is 100,000 GFROT. So sa loob ng 10 days, dapat after 10 days tayo mag-withdraw kasi meron siyang tax. So ayan siya, yung kanyang tax. Dapat after 10 days saka na tayo mag-withdraw. Yung maximum withdrawal nito nilagyan nila para hindi tuloy-tuloy na bumaba yung value ng GFROT. Yun yung pang counter nila para sa hindi matuluyan na bumagsak yung GFROT. So pag ni-click ko tong withdraw, mapupunta tong GFROT sa MetaMask wallet ko. Pwede ko na siyang ibenta or i-swap sa ibang token para mailabas ko, or pwede ko siyang i-swap sa GRBE through PancakeSwap or BUSD. So pwede tayo dito mag-deposit at mag-withdraw. Ito yung maganda dahil nakapag-update sila. Dito naman nakalagay mga nakalock na reward natin. So tingnan natin yung ano nila, UI interface, kasi may UI interface. Dami nilang binago dito sa marketplace. So ito yung NFT market. Dami nilang binago dito. Bali nilagyan nila ng maraming filters tsaka UI interface. Madali na lang maghanap ng hero dito. Halimbawa, ni-click natin tong breed count. Hahanap tayo ng 0.6 na breeding, 0/6 na breeding. Yung lalabas dito, 0/6 na breeding. Tapos pag ni-click natin yung common, lahat ng lalabas dito puro common. Tapos click natin lowest price. Ito yung lalabas, lowest price. So makapamili tayo ng maayos-ayos na breeding dito, kung saan dito yung makakamura tayo. So may nakalagay na dito na power ng bawat green hero. So makapamili tayo dito kung anong power yung maganda natin, I mean yung gusto natin na bilhin. So pag mas mataas yung kanyang power, mas maganda siya panlaro. Ito siya, mas mataas yung kanyang damage. So dapat yung base damage niya, crit damage saka crit rate, dapat mataas ito kasi ito yung ginagamit natin na panlaban sa may bot. Mas malaki ang chance na makakuha tayo ng maraming GFROT. Tapos itong power. So kung bago ka pa lang, dapat maghanap ka ng 0/6 na breed count kung gusto mo mag-breed, kasi mas maliit yung magagamit natin na GFROT saka GRBE dito. So kung ako sa inyo, mas prefer ko yung uncommon. Tapos 0/6 siya. Ito siya, murang-mura na lang. Nasa ano na, $49. So 1,234 GRBE. So madali lang naman natin mabawi yung pwede natin pang invest dito. So kung nag-invest tayo dito, dapat mga sobrang pera lang natin. Huwag tayo mag-invest ng mga pera na
kailangan natin. Kasi posibleng hindi natin mabawi ito agad. Nakadepende to sa upgrade ng laro. So yung tanong natin kanina dito, kung okay pa ba pumasok ngayon sa Green Billy. So para sa akin okay pa naman, kasi mababa naman yung value ng GRBE. Kahit mababa yung value ng JFrot, mababawi naman natin siya sa loob ng ilang linggo ba, total nga natin. Kasi yung value ngayon ng JFrot is 100,000, na JFrot is 740 pesos. So ilang araw natin mabawi or gaano katagal? Sabihin natin na yung per day, yung maximum average, ibig sabihin yung parati natin nakukuha per day, sabihin natin na 3,000 JFrot sa isang Green Hero. So equals yun sa 22 pesos and 21 cents. So kung bumili tayo ng Green Hero na worth 1,000 GRBE, so 2,140 pesos siya yung isang hero natin. So mga uncommon yun. I mean common yun, kasi wala tayong makuhang uncommon dito na 1,000 GRBE. Hanapin natin yung common. Wala tayong makuha na common na uncommon na 1,000 GRBE. So 1,229 siya, pinaka lowest. Pag common, ayan, may mas mababa pa, may 999. Kaso lang hindi siya maganda panlaban sa bot. Medyo hindi maganda makakuha ng JFrot. So much better pag uncommon tayo. So sana tayo sa pagbili ng Green Hero, di ba? So pag bumili tayo ng worth 1,000 GRB na hero, maruroy natin to, or return of investment natin 90 to 100 days. So 3 buwan ang tagal. Kasi nga mababa yung value ng JFrot ngayon. Kasi yung unang update natin 20 days lang, maruroy na natin yun eh. So ngayon tumagal siya. 1,000 GRBE is 2,140 pesos yung isang Green Hero. Tapos return of investment natin 90 to 100 days. So matagal-tagal dapat. Kaya dapat yung gagamitin natin ditong pambili, mga ekstrang pera lang natin kung gusto lang natin maranasan na maglaro dito. So matagal natin mabawi yung ating puhunan dito. So paano naman kung 3 hero yung gagamitin natin, or 3 hero yung bibili natin na worth 1,000 GRBE? So equals sa 3,000 GRBE siya. So 6,420 pesos siya. So yung 3 hero is 3,000 GRBE equals 6,420. So yung JFrot per day na ma-earn natin, kasi 9,000 JFrot to eh, bali 66.62 pesos. Bali yung return of investment 90 to 100 days. Walang pinagkaiba pag 3 heroes or 1 hero yung gagamitin natin or yung bibili natin. Kasi same lang yung return of investment. Pag nag-3 hero tayo or 1 hero, same lang na 90 to 100 days. Medyo tatagal lang yung return of investment natin dito. Matagal bumalik yung puhunan natin kung mas mataas or mas mahal yung hero na bibili natin. Halimbawa, bumili tayo ng hero na worth 1,200 GRBE sa current price ngayon na 2 pesos. So equals 2,568 siya. So yung puhunan natin, mababawi natin siya sa 110 days to 120 days. So may 3 buwan. Kumpara sa nabili nating hero na 1,000 GRBE lang siya. So nasa 3 buwan lang siya bago natin mabawi. Pero pag tumaas pa yung value ng JFrot,
mas mabilis natin mabawi yung return of investment natin dito. Makikita din natin dito kung saan galing yung ating biniling hero. Ito may nakalagay dito, halimbawa itong Genesis, yung anak niya F1 saka ito dalawang F1. So makikita natin dito. So pag bumili tayo ito dapat maganda tong crit damage niya. 145%, maganda to. Dapat hindi siya bababa ng 135. Ganun din yung crit rate. Dapat 130 siya dapat 30 siya pataas, 30 to 45%, or kung may 50% maganda. Yung base damage niya dito mababa, so parang bumawi itong dalawa. So dapat kasing base damage para sa akin nasa 125 pataas. So mababa tong base damage, medyo hindi maganda to. Tapos yung gens maganda pag mataas, 90.90 to 1 yung gens niya. Tapos yung power maganda to, 182, okay na to. So mas prefer ko nasa 190 yung power pataas. Tapos may 2-star na dito na binibenta. Mas doble yung kanyang presyo kasi diffuse yung dalawang green hero. Yan siya, 2-star. So pag diffuse yung dalawang green hero, mas mataas yung kanyang base damage, crit rate, saka crit damage. Maganda to bilhin, masulit kasi hindi ka na mag-fuse. Kaso lang mas mahal siya, $130. So pag bumili tayo dito, dapat 0/6 pa rin. Huwag tayo bumili ng 2/6. Magagastusan tayo sa J-Fruit sa pag breeding. Pwede pa 1/6. Okay lang yan. Ito 1/6, okay pa to, 1,100. Mas maganda to bilhin kumpara sa common. Ito yung pinanggalingan niya, yung kanyang parent Genesis dalawa. Pwede na to, mataas yung kanyang damage, crit damage, tsaka crit rate, okay na to. Base damage niya, pwede na rin, 118. Kaso lang mababa yung kanyang power, 177. So dami natin ditong mapagpilian. Kung marunong lang kayo mag-snipe, makakahanap tayo ng maganda-gandang hero. Tapos sa may land nila, coming soon, ngayon January yan, maghintay tayo. NFT din ito. So ito yung home nila, maganda yung kanyang UI interface, nakakagana tingnan. So mayroon na pala itong gifting. Hanapin natin, may gifting to eh. Saan ba makikita yung gifting? So dito sa change password, wala pa rin siyang lumalabas na keyboard or ano. Pag ni-click natin, walang lumalabas. So kailangan pa rin natin ng Bluetooth keyboard dito. Lalo na pag mag-bind ka dito, Bluetooth keyboard talaga gamitin mo. Sa my bridge lang lumalabas yung ito siya, deposit saka withdraw. Dito, ito pala na-update nila yung sa may binding account, wala pa. So wala pa siyang keyboard. So hindi ka makapag-bind siguro pag wala kang another cellphone para sa Bluetooth keyboard kasi kukunik mo dito yon. Hanapin natin yung gifting. Saan ba yung gifting? Ito. So andito pala siya sa may ano natin, inventory. So pag nag-gift tayo, punta tayong inventory, i-click natin tong hero natin, may nakalagay na sell or gift. Kasi pag ni-sell natin to, mapupunta to sa market eh. Yan siya, magsiset tayo ng price niya.
So pag nag-gift tayo 20 GRBE, so may bayad 20 GRBE yung babayad natin. 20 GRBE. Tapos lalagay natin dito yung BIP20 address ng pagpasahan natin. So kailangan natin dito ng gas fee din. So hindi ito kasali sa ano, sa ang tawag nito, sa scholarship, kasi pag gifting hindi na to mababalik sa atin eh. Bali parang binigay na natin to sa pagpasahan natin. Maliban na lang kung ibabalik nila sa atin, or kung gusto nyong magpalitan ng hero, pwede din ito gamitin nyo. Babayad kayo ng 20 GRBE, pero dapat kilala nyo yung taong pagpalitan nyo ng hero kung gusto nyo magpalit. Halimbawa, nangangailangan siya ng wood, tapos papasa mo itong wood. Ikaw naman nangangailangan ka ng earth, pasahan ka niya ng earth, pasa mo siya ng wood. So babayad lang kayo ng 20 GRBE. Tapos gas fee, siguro may gas fee to. Hindi ko pa na-try. So i-review lang natin yung mga nagbago. Fusion, may 30% ano siya, discount. So makakalis tayo ng 600 pesos dito pag nag-fuse tayo ngayon. Mag-e-end siya sa January 6. Tapos sa bridge meron ng keypad, makakapag-withdraw na tayo pag Android phone tayo or iOS. Kasi pag cellphone gamit lang natin, wala pa to dati, pero ngayon meron na. So yung maximum dito 500,000 yung pwede nating ma-withdraw per day. Yung minimum 100,000. So may tax pa rin siya. Tapos ito Lucky Green Bees, ito din yung isang dinagdag. Bali parang raffle ito, parang luto. Gagamitin natin dito yung green hero natin. Bali ito yung basihan kung ilang ticket yung pwede natin bilhin. So kung dalawa lang green hero mo, so dalawa lang yung ticket na pwede nating bilhin. Worth 1,000 G-Fruit kasi 500 G-Fruit per hero eh. So swertihan lang to kung gusto nyong gumastos ng G-Fruit. So kung ayaw nyong gumastos, malas-malas kayo, hindi kayo siniswerte, huwag na kayo sumali dito sa Lucky Green Bees. Pero kung gusto nyo ng swertihan, may aabangan kayo tuwing pagising nyo, baka sakaling kayo manalo, pwede din. Mababawasan kasi dito yung G-Fruit natin pag sumali tayo dito sa Green Bees. Bali yung reward dito 80% lang yung babalik, yung 20% mababurn. So maganda din tong naisip nila, dagdag burning mechanism. So yung breeding sana may discount din in the future, kasi mahilig din ako mag-breed eh. Ang laki, ang taas na, 2/6, dalawa. Bali mataas na yung G-Fruit na deduction. So hanggang dito na lang. Pwede kayong magbasa sa may white paper kasi nandoon naman lahat. Sali lang kayo sa Discord, ilalagay ko sa description pati yung link ng white paper, Discord saka white paper. Pag gusto nyo magtanong, sali kayo sa Discord, dami namang mga pwede tumulong sa inyo doon, mababait yung mga tao doon. Maganda yung community ng Discord. Walang nagfo-FUD doon. Bali ngayon normal na bumababa talaga yung mga value ng token. Lahat naman eh, pati BTC nga bumababa. So hindi natin alam kung kailan tataas itong value ng G-Fruit saka GRBE. Kung tataas pa ba siya, hindi natin masabi. Or kung dire-diretso yung kanyang baba. So worth it pa rin bumili ngayon kasi mababa yung value ng GRBE saka value ng Hero. Kasi dati nasa 12,000 to eh. 2 weeks ago ata, 3 weeks ago,
10,000 ata pinakamababang value ng Green Hero. Pero ngayon nasa ano na lang, 2,000 pesos. Antay-antay lang tayo sa may market. Pwede kayo mag-snipe doon, baka may magbenta ng tag 800 JRBE. So hanggang dito na lang guys, sana may naintindihan kayo kasi medyo magulo ako magpaliwanag or mag-explain. So kung may natutunan kayo, paki-like na lang itong content natin. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan natin i-like ano. Hindi ko alam kung ano nakukuha ko dito, parang wala naman. Basta paki-like na lang para malaman ko kung may natutunan kayo. Tapos sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe kayo kung gusto nyo maging updated dito sa content ng Green Billy, kasi ito lang naman nilalaro ko eh. So mayroon pa akong PVO, nilalaro ko rin yung PVO. Bala ko gumawa ng content doon kasi nag-update na sila ngayon sa 3.0 na yung update nila. So parang maganda na rin yun, parang nilaro ko yun eh. Medyo nalilito lang ako. So hanggang dito na lang. Happy New Year at salamat sa mga nanood saka nag-subscribe sa akin.